Nyugan Incorporated. Ang alternatibong mga akda at gawang nasaliksik or the Tayaba Studies and Creative Writing Center. Tatlong mukha ng lambanog. Maraming salamat po. Ipagpaumanhin. Kung paminsan-minsan mag-i-English po ako, hindi ko maiwasan na itakda yung aking presentasyon sa Pilipino sapagkat may mga local na termino na hindi ko pwede Englishin. I use the perspective of EMIC and ethic. Una, kasi taga-roon ako sa barangay na pinag-aralan ko. Producer po kami ng lambanog. Meron kaming maliit na distillery dati bago umano aking magulang sa kaiinom ng alak. At ang dalawa kong kapatid dahil sa parehong bisyo nila, pero ito po ay kultura sa amin. So, ito pong aking tatalakayin ay hindi po isang, yung sabi ng isang taga-high society ay coconut vodka. Hindi po ito vodka. Kasi ang vodka ay gawa sa patatas. Yung sa amin ay mula sa coconut sap na hinalaw mula sa seminal white na kulay ng tuba. Isang organic yet intoxicating drink. At ito po ay hindi ginagawang pinaghalo-halo ang mga kemikal kagaya ng paggawa sa San Juan, Batangas na nakalaso ng ilang tao sa Laguna. Nagkaroon po kami ng chilling effect dahil sa pangyayaring yan. Kaya pansamantala itinigil ang pagtitinda namin ng lambanog. Pinatigil kami ng Department of Health kasi nga may mga ganong report na fake news po yun. Kasi matagal nang iniinom ang lambanog sa amin. 1895 pa, we have commercially produced lambanog already. So next slide po. So, pabayaan ninyo akong i-introduce ang aking pag-aaral, ipakilala sa inyo. Una, syempre, yung lokasyon ng aking pinagmulang lugar at yung vanity ng resources na meron kami. Unlimited po ang buko sa amin kung gusto nyo pumunta. Ang requirement lang, pagsabi kayo sa akin, marami po kaniyugan. Kaya lang, ang isa pang requirement, akyatin nyo hanggat kaya nyo. Unlimited, pero pwede pong umakyat. O kung pwede, magbayad kayo ng 5 piso bawat coconut. Hindi na po ako magsisingil as owner of the coconuts. So, yan po ang masaya naming kwentong barangay. So, next slide. Yan po yung barangay. Ito ay anong tawag dito? Sunset eh. So magandang tingnan. Nakikita nyo yung bundok ng Banahaw. Na naka-background sa likod yung bundok ng San Cristobal. Hindi po yan magkatabi. May isang bayan na kalayo yung dalawa. Yung San Antonio, Quezon. Na akyat ko na po yung Banahaw, pero yung San Cristobal, ako po ay pinagbabawalan. Kasi may devil po daw dun. Hindi po totoo yun. Nakakatakot lang. So, ano po ang pangunahin namin kinabubuhay? Una, pagsasaka. Meron din po kaming napakalaking sabungan na ngayon ay dahan-dahan tatanggalin kasi may isabong na. So, mas maginhawa. Kaya meron kaming meron kaming daytime population. Yung mga sabungero po yung daytime. Paminsan-minsan, temporal and permanent. Tapos, dito rin po, syempre may mga niyugan kami. Noong pong 1975, nagkaroon ng parang pagbabagal sa pagtitinda ng niyog o pag-aani ng niyog. Kasi kung natatandaan ninyo, pinagbawal sa international market ang pagtitinda ng coconut oil. Cancerous daw po yun. Kaya kami, mga magkukupra, hindi na po kami nagawa niya. Naisip ng mga magulang ko, i-convert po yung aming niyugan, na napakarami ng puno ng niyug na takaran, into a Karitan territory. So, producer kami, owner kami, parang yayaman kami, pero hindi po totoo. Nanatili kaming magsasaka ng niyog. Meron pong racket noon, yung pwede bang ibunyag? Si Dading Kuwang ko po, nangongolekta ng Coco Levy Fund. So,
So, bawat benta namin ng binibigyan kami ng ID, hindi ko po alam kung saan napunta. Sinikap pong maging kaibigan si Marco Wangko, yung anak ni Danding. Sabi niya, pakita mo yung mga papel. Eh, kailan pa yun? Anyway, na-dismiss na po yung idea na makakakolekta pa ako ng pinagbenta namin ng nyog kasi binili nila ng napakamura. Pero nag-diversify po kami ng negosyo, so nauwi kami sa Lambanog. I grew up with Lambanog, kaya alam na alam ko po ito. Kung meron nga pong matatawag na eksperto, 4 na papel na po tungkol sa Lambanog ang naisulat ko. Hindi ko lang po alam kung papayagan kayong painumin eh. Nagdala po ako kanina. Kaya lang, siguro yung Diyos na yung nagsabi, huwag kang makulit, baka pagalitan ka niyo. Andyan po kasama ko yun. Nabasag po yung bote o natapon. Pero kung gusto niyo po akong kontakin, bibigyan ko kayo ng card. Pwede po kayo bumili ng may discount. Hindi po, iba po kasi ang presyuhan pag ikaw ay kapitbahay o ikaw ay taga roon, lalo na naging kapitan ng tatay ko ng Barangay Wakas. Malaki po yung kapangyarihan namin sa mga